Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito, video, balita courtesy ng UNTV. Ito'y tungkol na naman sa namayapang si Secretary Cabral. Ang kanyang mga files pala ay mayroong naitago si Mayor Magalong. At ang iba nito ay binigay na sa ombudsman at ang mga computer sa opisina, kaya pala naglaho yun, ay nang madisgrasya si Cabral ay pinakuha pala ng ombudsman ang mga computer sa DPWH ni Cabral. Ngayon meron talagang napakasolidong ebidensya ang ombudsman kung sino-sino itong sangkot sa mga maanumaliyang flood control ng DPWH, which is si Cabral noon ang undersecretary. Si Cabral ang nag-a-approve ng lahat ng proyekto sa DPWH at mga budget ng mga proponent ng mga senador at congressman. Kaya ngayon si Boying Rimulya ay inatake ngayon ng mga Chinese trolls. At hindi lang Chinese trolls, kahit mga trolls na kalaban ni Rimulya, dahil nga ayaw nilang ipalabas ni Rimulya ang nadiscovery na laman ng computers at yung files na binigay din ni Mayor Magalong. Nandun ang mga pangalan ng mga proponent. Kaya ang ginawa ngayon ng mga sangkot doon na mga magnanakaw ay gumamit sila ng mga trolls. Ito yung mga vlogger na bayaran para sirain ng sabay-sabay si Boying Rimulya. Sabay-sabayan, sabihin natin 200 vloggers, 300 vloggers, or 1,000. Sabay-sabayan na sirain si Boying Rimulya para wala nang maniniwala. Pero ang totoo niyan ay mga trolls yan. Binayaran itong mga sangkot at nakalista diyan sa pangalan. Nakalista ang mga pangalan doon sa files na nakuha ni Magalong noong buhay pa si Cabral. Kaya ito yung viral ngayon na mayroong nagpakalat ng news na si Boying Rimulya daw, ang ombudsman, ay patay na. Tapos yung iba sinabi na naghingalo na daw sa ospital si Boying Rimulya. Talagang sinisiraan nila para wala nang maniniwala ng mga tao kay Boying, kay Rimulya. Pero ang totoo niyan, yan ay mga trolls na binabayaran nitong mga sangkot sa pagnanakaw na nasa listahan ni Cabral. Okay, so ito na, patuloy tayo sa balita courtesy sa atin ng the UNTV. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat na ng ombudsman ang computer kung saan pinaniniwala ang nakasave ang controversial. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero I am looking at the numbers na pinapakita niya. I have the same files. Kaparehong files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro De Viste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Okay, so itong Benjamin kay Magalong. Libeste naman ay katulad nga yan na files na hawak pero edited. Yung kay Libeste, yung pinalabas niya ay yung mga medyo kalaban niya Pero yung mga kaibigan niya ay hindi niya pinapalabas yung mga pangalan. Kaya medyo pinipili lang. Edited. Pinipili. Hindi lahat pinalabas ni Libeste. Gusto kasi ni Libeste na itong sabihin natin DDS itong si Libeste ay yung mga DDS na sangkot ay hindi niya ibubulgar, ibubunyag. Yung iba lang. Yan ang hindi tama. Kaya marami ang nagsabi na ano ba yung kay Libeste na yan? Parang nagpapapil lang, di ba? Nagpapapugi. Pinipili lang Dapat kasi lahat na yan ibubunyag na. Okay, kaya ang ating politika sa Pilipinas patuloy pa rin Palapit ng gira sa WPS. Pero sa Senado at Kongreso, nakaw pa rin Dapat kasi ang pag-usapan sa mga sesyon ng Kongreso at Senado ay ang budget ng ating Philippine Navy at Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Budget ng pagbili ng mga bagong eroplano, helicopter, missile, submarino. Dapat ganun. Hindi yung nagsisesyon tapos mag-away-away, di ba? Walang kabuluhan. Tsaka maraming magnanakaw. Dapat kaagad dyan, ipakulong na yung mga magnanakaw at
mag-reset na ang Senado, mag-reset saka Kongreso, balik sa una, yung hindi pa magnanakaw na panahon. At ang pag-usapan ay itong tungkol sa China at WPS. Kasi yan ang 2027 aatake na eh. Anong gagawin natin? Wala nga tayong submarino eh. Grabe. Okay, balik tayo sa balita ng UNTV. Nakuha niyang maito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Siguro mga second or third week of September ko nakuha yun sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon, nung nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya, kita ko agad eh. Nataranta siya eh. Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon. Nakinig siya eh, bigla siyang inubo. Sa sobrang takot, biglang inubo, sabi ni Magalong. Kasi yung files ni Cabral ay kinuha ni Magalong na hindi alam ni Cabral na nakakuha si Magalong, at nang tinanong ni Magalong kung totoo ito, ay biglang nanginig daw gumagano eh, tapos inubo, biglang ubo-ubo. Grabe no, inubo ka agad. Kaya mabuti ay kaya nga pala ito yung mga rason kung bakit tumalon na lang si Cabral, dahil wala na siyang depensa eh. Wala na siyang excuses, wala na siyang depensa. Kahit si Magalong ay kontra na siya, 'di ba? Ano pang gagawin mo? Wala ka ng kapanalig, wala ka ng kakampi. Lahat ng tao ay against na sa'yo, 'di ba? Pero maganda doon, dapat nagpakulong na lang siya, hindi siya tumalon sa bangin. At pag nandun na siya sa kulungan, 'di ba? Mag-turn state witness siya para hindi siya makulong ng habang buhay. At ituturo niya lahat, pati sarili niya ituturo, kasi marami siyang hati doon eh. Automatic nasa undersecretary ang kada pirma niyan, automatic meron siyang 25%. Yun ang sabi. Example ang project ni Pulong 1 billion, 25% meron siya. Ngayon ang tanong niyan, nasaan na yung mga account ni Cabral? Sino ang naghahawak ng account ni Cabral? Yun yung tanong, kasi bilyon-bilyon ang meron sa account ni Cabral eh. Sino ang magikinabang? Yung kanyang asawa ba? Yung kanyang asawa wala namang kwenta, di ba? Kasi mayroong karelasyon pala si Cabral na may-ari ng Ayon Hotel sa Baguio. At ang Ayon Hotel ay isa daw sa may-ari niyan ay si Cabral din eh. Kaya yung kanyang asawa, ay naku, pangalan lang yun na asawa, walang kwenta yun. Kaya nga hindi nagagalit eh. At mayroong nag-leak na yung asawa daw ni Cabral, inutusan yung driver na dalhin doon sa bangin eh, para kung makatulog, mahulog daw. Ewan ko lang kung anong talagang doon, anong sani ng pagkahulog ni Cabral. Nakatulog ba, inantok dahil napakaraming ininom na gamot, kaya nahulog. So anyway, kahit patay na yon, ay patuloy pa rin ang investigasyon sa kanya eh. Kasi grabe, halos ilang trilyon ba? Trilyones eh ang nanakaw dahil sa kanyang pagpirma ng mga proyekto. Okay, balik tayo sa balita ng UNTV. Humingi ng tubig. Kasama umiinom ng tubig. Nanginginig siya. Tapos hirap siyang explain. Nagpapalusot siya. Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun eh. Sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigyan siya hindi niya alam eh. Pinakita ko muna sa kanya eh. Pati mga iba't ibang mga commissioners, binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH.
malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng one nakinabang eh. Makikita mo talaga doon eh. Glaring yung mga Ito hindi nabanggit ni Magalong yung 51 billion ni Pulong eh. Yung napakaliit lang na distrito pala yung hawak ni Pulong para paglaanan ng 51 billion pesos na flood control projects. Yung iba 2 billion lang eh, pero napakalaki na yan. 1 billion napakalaki na yan. Hirap ng bilangin ng pera na yan. Iba ka ang kwarto mo mapupuno sa ano eh. Sa 51 billion, puno na yung isang kwarto mo. Sa dami niyan, sa laki ng halaga na 51 billion sa isang maliit lang na distrito ni Pulong. Hindi nasabi, hindi nabanggit ni ano eh, kasi ano to eh, makadigong to eh, kaya hindi niya binanggit eh. Yung si Pulong ang may pinakamalaking budget noong panahon na yon kasi 51 billion. Wala nang katulad, wala nang kapareho na budget yon. Kay Pulong nag-iisa lang yon kasi sa panahon na yon, presidente pa si Digong. At siyempre, anak niya si Pulong, kaya aprobado yun. Grabe. At merong 20% doon si Cabral sa 51 billion. Magkano ba yun? Sobrang laki na eh. Hindi ko na yan ma-mental calculate. Hindi na ma-calculate sa mental na calculation eh. Grabe. 51 billion. Kung ibibili yun ng mga BrahMos missiles, napakarami na. Okay. So, balik tayo sa UNTV. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Jose Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. Ngunit sa isang panayam itinanggi ng kalihim na authenticated niya ang naturang files dahil hindi pa niya anya ito nakikita. Galing pala kay Dizon yun, pero hindi pa na-authenticate. Kaya pwedeng edited, pwedeng nadagdagan, pwedeng binawasan ng mga pangalan kasi listahan yun ng mga proponents tsaka budget. Grabe talaga no, ang Pilipinas pinag-awayan palagi natin ay mga pera eh, pera na ninakaw, paano magkapera, ganon yung pirmi palagi sa ano eh, sa Senado at Kongreso. Wala na bang iba talagang topic ang Kongreso at Senado? Hindi ba pwedeng magsesyon dyan na ang sesyon ngayon is about budget para sa ating armed forces? Yun yung maganda. Bibili tayo ng 2 submarino. Bibili tayo ng, katulad sa Japan, mayroong 16 fighter jets na bago. Dapat ganun. Hindi yung kung sinong malaman na nagnakaw o imbestigan na naman. Alam niyo ba mga kababayan, kada sesyon sa Senado at Kongreso ay gumagastos yan ng almost or 1 million. Nasa 1 million every session. Sayang yung 1 million eh. Napakasayang. Kung ang sesyon ay 1 linggo, di ba? Katulad doon kay Kibuloy, ang tagal-tagal matapos, napakalaki ang gastos niyan. At mauubos ang pera ng bayan diyan. Walang kabuluhan. Ang kabuluhan ngayon na topic ay kung paano dipinsahan natin ang ating teritoryo, ang WPS. Alright mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa panginginig ni Cabral nung buhay pa siya? Dahil nalaman niya na hawak na pala ni Magalong ang kanyang listahan ng mga proponents sa DPWH. Listahan ng mga magnanakaw. Kaya nginig-nginig kaagad si Cabral. Uminom daw ng tubig at biglang inubo. Kaya isa siguro ito sa dahilan na kinakatakutan ni Cabral na baka si Magalong na yung magbulgar sa kanya ay sobrang hiya. Kaya pinili niyang tumalon doon sa bangin. Which is mali pa rin dahil hindi nabigyan ng linaw ang mga nangyayari.
Alright, so kung magpaalam na mga kart lover, maraming salamat sa lahat. At sana subscribe niyo ang ating channel sa mga bago pa lamang. At sa aking mga followers sa The Golden Boy at dito sa The Art Lover, maraming salamat. At sana surtihin tayo sa taon na ito, 2026. Ako'y magpaalam na. Love and peace.